Lumakas pa nga at isa ng severe tropical storm ang bagyong Jenny. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy pa nga ang unti-unting paglakas ng bagyong Jenny. Ito po ay nasa severe tropical storm category na ng Pag-asa. Ang bagyong Jenny po ay may lakas na hanginan na umaabot sa 95 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 115 km per hour. Patuloy po itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Ang bagyong Jenny po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 790 km east o silangang bahagi ng Cagayan. Bago tayo tumungo sa official forecast track ng Pag-asa, pansinin muna natin itong ating satellite image para sa bagyong Jenny. Again, narito po yung bulto ng kaulapan ng bagyong Jenny. Nandito po yung gitna niya. Kung mapapansin nyo, nandito sa western side o kanlurang bahagi ng bagyong Jenny yung kanyang mga kaulapan. Medyo shade pa nga itong ating bagyo at dahil nga sa southwesterly wind flow na hangin, concentrated po yung ating mga pagulan dito sa western section. Ito. Yung malalakas na hangin po na dala-dala ng bagyong Jenny ay nag-extend mula sa 500 km radius nito mula sa kanyang gitna hanggang dito sa panglabas nitong kaulapan. At mostly concentrated din po yan dito sa southwestern portion ng bagyong Jenny. Kaya although nasa dagat pa, yung kanyang trough at extension ay nakaka-apekto na po sa ilang bahagi ng Luzon at yung ating habagat or southwest monsoon naman ay pinapalakas nito ay nakaka-apekto naman dito sa western section ng ating bansa. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Jenny. Again, kung mapapansin natin dito, ito pong color orange or yellow, yan po yung ating at least tropical storm winds. Concentrated nga po yan dito sa ibabang bahagi ng bagyong Jenny or sa southwestern portion nito. Dahil yan sa hila ng hangin natin, nagmumula sa southwesterly at dahil nga medyo sheared pa itong bagyong Jenny. Pag nag-consolidate pa po yung kanyang structure or lakas, mas makikita po natin na lalapit po sa gitna or mas magiging pantay po itong malaking bilog na ito. At again, inaasahan natin the next few days, patuloy po ang paglakas ng bagyong Jenny. At meron pa tayong inaasahang posibleng rapid intensification o biglaang paglakas ng bagyong Jenny habang binabaybay po nito itong itaas na bahagi ng ating bansa patungo dito sa portion ng Taiwan hanggang dito sa extreme northern Luzon. So by tomorrow hanggang Tuesday, magpapatuloy po ang northwest na pagkilos ng bagyong Jenny. At sa darating na Wednesday, posible po itong kumilos mas pa-westward pa o pakanluran patungo nga dito sa general area ng Taiwan at extreme northern Luzon. Again, ito pong ating later days, mas malaki pa yung ating tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. So again, posible pong mas bumaba pa po yan dito sa ating center track or mas umakyat pa ng bahagya. Sabay po niyan, posibleng bukas umakyat na sa typhoon category. Ito pong bagyong Jenny. So again, sa ngayon, medyo malayo pa po yung kanyang center o gitna sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero yung kanyang trough o extension ay umaabot na po sa ilang bahagi ng ating bansa. At kapag nandito na po sa northeastern part ng ating bansa ang bagyong Jenny, patuloy po nitong hihilahin yung ating habagat or southwest monsoon na makaka-apekto naman sa ating bansa. Pero ano ba itong trough or extension ng isang low pressure area or bagyo? Bakit ba ito nagpapaulan pa rin sa ating bansa? Para sa halimbawa, silipin natin itong wind map ng bagyong Jenny. Kung papansinin natin ito, nandito po yung kanyang gitna or sentro. Hindi pa po yan nagla-landfall or tumatama sa lupa. So wala pa po yung direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero, kung papansinin nyo, ito po yung ating bali ng hangin. So ito po yung kanyang trough or extension. Ibig sabihin po niyan, yung pinakamababang pressure ng ating sama ng panahon or bagyo ay malapit po dun sa mismong gitna ng bagyo. Alam naman natin na kapag relatively low pressure or mababa ang pressure or mga bagyo is masama o maulan ang panahon. Pero again, ito pong low pressure na ito or mababang pressure na ito, kung papansinin nyo naman, itong gilid, hindi man ganun kababa ay mababa pa rin ang pressure. So, halos ganun din po ang epekto nito. Since mababa po ang pressure ng gilid or tabi ng bagyo, relatively magbibigay din po ito ng maulan at maulap na panahon. Kung minsan, although malayo nga yung ating mga bagyo or low pressure area, yung nasa paligid naman ito ay relatively mababa din ang pressure. So hindi man sing lakas ng hangin at sing lakas ng mga pag-ulan na kung saan dun malapit sa bagyo is nagkakaroon pa rin tayo ng maulap na panahon at maulang panahon kapag apektado tayo ng mismong trough or extension ng ating binabantayan sama ng panahon. Maliban dyan, ito pong ating habagat or southwest monsoon ay pinapalakas o inihila naman itong bagyong Jenny.
So although nga nandito sa dagat ang sentro o gitna ng Bagyong Jenny, dahil pa rin po sa kanyang track o extension, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa eastern section ng Luzon. Yan po ang mga areas ng Cagayan, Isabela, Aurora, kasama na po dyan ng Quezon, lalong-lalo na po dito sa area ng Bicol region. Samantalang although minsan nagpapakita naman ng araw, asahan din po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas. Kasama na rin po dyan ito pong area ng Caraga at BARMM. Ito naman pong western section ng Mindanao, ito pong Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ng Mimaropa, ay apektado naman ng habagat or southwest monsoon. So bukas habang unti-unting lumalapit pa ang Bagyong Jenny dito sa may extreme northern Luzon at Tayuan area, again kung papansinin nyo itong ating isobars, yung kanyang trough ay posible pong maka-apekto na sa malaking bahagi ng Luzon. Basta na po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa buong northern Luzon, kasama po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, Benguet, maging dito sa Cagayan, Isabela, Aurora area, kasama na rin po dyan ang Quezon at Bicol region. Madadagdagan din ang epekto ng habagat or southwest monsoon natin bukas. Asahan din po natin ang mga posibleng pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section nito, kasama na po dyan ang Zambales at area ng Bataan. Mas mataas din ang ating tsansa ng pag-ulan bukas dito po sa Metro Manila. So unti-unti nga po ang paglakas ng Bagyong Jenny habang unti-unting lumalapit dito sa may area ng Taiwan at extreme northern Luzon area. Although malayo at nasa dagat, yung kanyang gitna or sentro, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng kanyang trough at panglabas na kulapan, maging sa epekto ng mga pagulan dulot ng ating habagat or southwest monsoon, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms. Mamaya, antabayan na po muli ang ating update para dito sa Bagyong Jenny na may international name na Koid. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.